أحد أي ينفع خلق الله بمثل دعوتهم إلى باب الله بتعريفهم ما يجب له من التوحيد والطاعة وتذكيرهم بآياته وتذكيرهم بآياته وآلائه. نعم. وتبشيرهم برحمته. صحيح. وتحذيرهم من سخطه. صحيح. الواقع بتعريض له من الكافرين والفاسقين. وقد حثني على امتثال هذا الأمر العظيم، وأكد رغبتي في السعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم الواقعين في الآيات والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكره. سؤال من بعض السادة صادقوا في الإرادة سالكوا لسبيل السعادة التمس مني التمس مني أن أكتب له وصية ينتفع بها، فأجبته إلى ذلك راغبا فيما تقدم من الامتثال للأوامر والفوز بالثواب، وفي معونة الله تعالى، وأن يكون سبحانه في حاجتي على وفق ما أخبر به رسوله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنا أستغفر الله ولا أقول إن نيتي في وضع هذه الرسالة مقصورة على هذه المقاصد الحسنة الدينية. كيف وأنا أعلم ما عندي من الشهوات الخفية الله والحدود النفسية والإرادات دنيوية وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعم. والنفس عدو والعدو لا يؤمن بل هي أعدى الأعداء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. ولله در القائل حيث يقول: تعرف نفسك لا تأمن غوائلها، فالنفس أخبث من 70 شيطانا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا تعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bilang pagpapatuloy, qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, sabi niya, wala yastati'u ahadun ay yanfa'a khalqallahi bimithli da'watihim khalqillah, yanfa'a khalqillahi
bimithli da'watihim ila Allah Ta'ala. Sabi niya, ng Musannif rahimahullah, sabi ni Imam Al-Haddad, walang sino man ang kayang makapagbigay ng benepisyo, makatulong, maka-benefit sa mga nilikha ay sa mga tao. Mga nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng da'wat, katulad ng benepisyo o benefit na makukuha ng pagdada'wa sa mga tao. Kumbaga, gusto sabihin ng Musannif rahimahullah, ang pinakamainam na tariqa para matulungan ng mga tao, walang iba kung hindi ang da'wahan sila patungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pabalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang pinaka-anfa. Yun ang pinaka-anfa o pinaka-kapaki-pakinabang sa mga tao para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang gustong sabihin ng Musannif sa ganitong ibarah. Next, sabi ng Musannif rahimahullah, bita'rifihim ma yajibu lahum min at-tauhid wa ta'a. Kabilang sa da'wa sa mga tao, pagtuturo sa kanila ng tamang akida, tamang tauhid. Tamam? Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay may mga obligadong sifat na dapat paniwalaan ng isang Muslim. Halimbawa ng mga obligadong sifat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o sifat al-wajibat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, paniniwala natin na si Allah Subhanahu wa Ta'ala walang hanggang buhay. Subhanahu wa Ta'ala ay hay. Naniniwala din tayo na si Allah Subhanahu wa Ta'ala al-qadim. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang umpisa. Tama? At si Allah Subhanahu wa Ta'ala al-baqi. Ibig sabihin niya ay walang katapusan. Ang mananatili at walang katapusan ay hindi mamamatay si Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi siya magbabago. Huwa kana ala ma kan. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kung anong itsura niya, anong siya yun. Mananatili siyang siya hanggang lahat na ay mamatay, hanggang lahat ay bawian ng buhay, maliban na lamang kung sino ang naisip ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na manatili. Next, wa ta'a. Kabilang din sa parte ng da'wa ay ang pagtuturo sa mga tao ng tamang ta'a, tamang pagsunod. Ang walang iba kung hindi ang pagtuturo sa kanila ng sharia. Next, wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaihi, at pagpapatadhkir, ibig sabihin niya pagpapaalala sa mga tao ng mga ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong mga halimbawa ng ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan, ang pagkakaroon natin ng langit, pagkakaroon natin ng ulap, pagkakaroon natin ng araw. Kung wala ang mga biyayang yan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala o mga ayat, ebidensya na yan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano na lang ang araw natin? Mantakin mo na lang buong araw walang ulap, napakainit. Buong araw walang araw, napakadilim. Dahil saan tayo kumukuha ng enerhiya at saan tayo kumukuha ng liwanag? Sa araw, tanggalin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang araw. Na paano mangyari sa daigdig natin? Wa alaihi. Anong ala? Ala, yani ni'ma. Mga ni'am ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa ng mga ni'ma ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parte ng da'wa na dapat ipaalala sa mga tao ang mga ayat ni Allah at ang mga ala. Anong ala? Yun ni'ma. Halimbawa ng mga ni'mat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginawa kang Muslim. Alhamdulillah, ginawa kang Muslim. Kabilang sa mga ni'mat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, binigyan ka niya ng paningin. Mantakin mo, halimbawa, Muslim ka pero wala kang mata. Wala kang paningin, bulag. Mahirap yun. Hindi naman yan bilang pagkukutya sa mga taong walang paningin. Pero napakalaking ni'ma o biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang biyayaan ka ng paningin kung alam lang yun ng tao. Dahil napakaraming mga bagay ang hindi mo magagawa ng maayos at ng tama nang walang paningin. Mabuhay ka ng tama nang wala kang kamay. Pero wala kang paningin. Yani may mata ka pero wala kang paningin. Napakalaking biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyayaan ka ng paningin. Tama? Next, sabi niya, wa tabshirihim birahmatihi, kabilang sa parte ng da'wa ang tabshir. Ibig sabihin, targhib. Pagtabshir, pagbibigay ng magandang balita, pagtatarghib sa kanila sa mga kapag gumawa ka ng ganito ang reward niya. Ang pagsabi mo ng subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, para kang nagtanim. Katumbas nun, isang puno sa Jannah. Katumbas nun, isang puno sa Jannah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Napakasimpleng adhkar, napakasimpleng dhikr. Pag bigkasin yun ng isang tao, nakapagtanim ka na ng isang puno mo sa Jannah.
Tayo, anong ibig sabihin ng isang puno sa Jannah? Eh, para ka binibigyan kanya ng bishara, ng magandang balita na meron kang aanihin sa Jannah. Yani, siguradong ticket yun papunta ng Jannah. Siguradong daan yun papunta ng Jannah. Napakadali. Next, sabi niya, وَتَحْذِيرِهِ مِنْ سَخَطِهِ الْوَاقِعِ بِالْمُتَعَرِّضِينَ لَهُ مِنَ الْكَافِرِينَ وَالْفَاسِقِينَ. At kabilang sa parte ng da'wa, wala iba kung hindi ang tahdhir, ang hadhr. Ibig sabihin, pagbibigay babala. Saan? Sa mga sa pagkamit ng galit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kumakalaban sa kanya, mula sa mga kuffar at mula sa mga fasikin. Ibig sabihin, mga walang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga makasalanan tao. وقد حثني على امتثال هذا الأمر العظيم. Sabi ng musannif rahimahullah, ang nagtulak sa akin, hathani, yani nagtulak sa akin, nagpush sa akin, ala imtithal, sa pagsunod, sa amr al-azim, ibig sabihin sa malaking bagay na ito. Ano yun? Ang pagdada'wa. Ang pagdada'wa. Dahil ang nasiha da'wa, ang payuhan mo ang iyong kapatid, da'wa yun. At ang pagpapayo, maaring maging pangmaramihan, ay sa harapan ng maraming tao. Da'wa. O di kaya halimbawa ng isa. Ibig sabihin ay sa harapan ng iisang tao. O iilang mga tao. At yung nasiha. O di kaya ang nasiha maaring maging sa paraan ng lantaran, harap-harapan, o di kaya maaring sa pagitan ng salikuran. Yun ang pinakamainam pagdating sa mga espesyal na mga payo sa mga tao. Ang kausapin mo siya ng tago, kausapin mo siya sa likuran, kausapin mo siya sa tabi. Yan ang isa sa mga paraan ng nasiha o pagbibigay ng payo. O di kaya ang pagbibigay ng payo maaring sa pamagitan ng galaw, ng action. Pagpapakita sa kanya, ito ang tamang adab. Ito ang tamang paraan natin ng sunnah. Ito ang tamang paraan ng pagsasagawa ng wudu ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ang nasiha nangangailangan ng hikmah. Ang nasiha nangangailangan ng hikmah. Nabanggit na si Sayyiduna Al-Hasan at Sayyiduna Al-Husayn ay isang araw nakakita sila ng isang matanda na naguwudu, kaso nga lang maling paraan ng pagwuwudu. Ngayon dahil bata pa silang dalawa at baka masaktan naman ang matanda kung sabihin ni mali yung paraan ng pagwuwudu ninyo. Di ba? Mali at dapat itama. Yung nga lang sa tamang paraan dahil ang pagtatama ng mali sa pamagitan ng mali ay mali na pinagpatong sa mali. Pinagpatong mong mali o mali na dinugtungan mo ng mali. Tama? Ganyan ang ginagawa ng ibang mga tao. Kapag nagkamali ang ibang tao, ano sabihin nila? Bobo ka. Tanga. La hawla wala quwwata illa billah. Ano pa mga salita? Meron ka bang natama doon? Wala. Dinagdagan mo lang ng mali ang mali. Mali yung ginawa niya. Dinagdagan mo ng mali sa pamagitan mo ng pagtatama ng ganung paraan ng mali. Wala iyadu billah. Tama? Yan ang resulta kapag ang tao gusto niyang itama ang mali. Sa akala niya, yun ang tapang paraan ng pagtatama ng mali. At ang pagtatama ng mali, which is parte ng nasiha natin, amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, nangangailangan niya ng hikmah sa tao. Yan, balikan natin yung kwento. Sabi, ito si Sayyiduna Hasan at si Sayyiduna Husayn, nakita sila na isang matanda na nagbubudu at maling paraan ng pagbubudu. Ngayon, sa nila na baka masaktan itong matanda, kung sabihin nila, uncle, yung budo ninyo, hindi tanggap yan, hindi sahih, batil. Bakit? Hindi naman ganyan ang pagwudu. Anong ginawa ng dalawa? Sinabi ng nakakatanda, Sayyiduna Hasan. Sabi niya, Husayn, sabi niya. Sabi na nabi nila, uncle, uncle, tignan nyo nga kaming dalawa kung sino ang mas marunong sa amin o mas tama sa amin ng pagsasagawa ng wudu. Sino ang mas tama ng pagsasagawa ng wudu. So, Sayyiduna Hasan nagwudu. Sayyiduna Husayn nagwudu. Sabi ng matanda, wallahi mas tama yung wudu ninyo kaysa sa wudu ko. Sabi si Sayyiduna Hasan, direkta niyang nakuha ang tamang paraan ng pagsasagawa ng wudu mula kay Sayyiduna Ali bin Abi Talib, tatay niya. At sa Sayyiduna Husayn, nakuha niya yon sa paggaya niya sa kanyang kuya, Sayyiduna Hasan, radiyallahu anhuma. Tingnan niya yung paraan na yon. Nagalit yung matanda? La. Nainis yung matanda? La. Na-realize niya na mali yun.
sa pamamagitan ng hikmah. Na kung sinabi ng dalawang yan, baka hindi pa makinig yung matanda, lalo na kapag ang matanda na, may pride. Batang-batang to, tatama pa ako, mas marunong ako sa'yo. Papunta na ako, pabalik na ako, papunta ka pa lang, marami ka pang kakaining bigas, ang dami pa. Sabihin. So nga lang kapag may hikmah, ang tao ay mas madaling makatanggap. Okay? Kaya sabi niya, وَقَدْ حَثَّنِي عَلَى امْتِثَالِ هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ. Sabi ng musannif, Imam al-Haddad, sabi niya, ang nagtulak sa akin sa imtithal ay pagsunod sa al-amr al-azim. Ano yung tinutukoy niya sa malaking bagay? Amr al-azim, ad-da'wa, ang nasiha. Ano yun? وأكد الرغبة في السعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم الواقعين في الآيات والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكره سؤال أخ من السادة. Sabi niya, at ang nagbigay sa akin ng kasiguraduhan sa raghba, kagustuhan ko na maibigay kung ano ang hinahanap ng o ano ang kailangan sa da'wa. Okay? Sabi niya, wala iba kung hindi kung ano yung makukuha mula sa mga ayat at mga ahadith na aking binanggit ay sa nakaraang dars. Binanggit natin. Tama? At ano pa mang mga katulad nito pagdating sa kahulugan. Okay? Hindi man direktang sinabi pero katulad nito saan? Sa kahulugan. Tapos sabi niya, mimma lam azkuhu, na hindi ko na binanggit. Walang iba kung hindi ang request ng isang kapatid mula saan? Mula sa ating sada. Ibig sabihin mula sa ating kapatid. Kalahi. Sadiq fil irada. Ang binanggit dito sa mismong matan sa kitab, sadiq fil idara. Ada khata fit taba'a. Ano yung khata o mali pagdating sa mismong taba'a o pagkakaprint. Maaring ang nais ng sabihin dito, sadiq fil irada, ay kagustuhan, hindi sadiq fil idara. Yani kasi magiging malayo yung kanyang maana kung sakaling sadiq fil idara. Tapos sabi niya, salik li sabilis saada. Tamam? Ay ano yung salik? Naglalakbay. Saan? Sa daan ng kasiyahan. Ano ba ang tunay na kasiyahan? Ang kasiyahan, tunay na kasiyahan ng nafs. Wala iba kung hindi ang magawa niya yung satisfaction ng kanyang nafs. At ang tunay na satisfaction ng nafs, walang iba kung hindi ang magawa niya ang obligasyon niya at masunod niya kung ano ang tama at magawa niya kung ano ang ikatutuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tunay na kasiyahan ng nafs. Kung mapapansin mo ang nafs ng tao, kapag sundin mo kung ano yung mga material, maglaro ka ng basketball, huwag kang mag-review. Huwag kang mag-review, huwag kang matulog ka na. Magmerienda ka sa baba. Magkape. Tapos magtambay kayo dun sa taas, huwag kayo mag-review. Pag sundin mo yun, tignan mo, makikita mo, mapansin mo sa sarili mo, may hinahanap ka pa. Azan na ng maghrib. Maya pa kasi parang may gusto pa akong gawin. Diba? Yun yung nafs. Hindi ka niya titigilan hanggang pagod ka na. Diba, Abdullah? Ma'am, hindi ka talaga titigilan ng nafs hanggang pagod ka na. Tapos saka mo pag na maisip, hindi ako nag-review. Antok na ako. Dapat sana ano na lang ako. Tawag dito. Nag-review, hindi naglaro. O hindi kaya nagtambay doon sa taas. O hindi kaya nagmimerienda, nagkakape, wala ka naman nire-review. Tapos kunyari magre-review, pagkakwentuhan lang naman pala. Diba? Nafs. Nafs. Subhanallah. Ang tao, kapag ganyan, wala yan, hindi yan tunay na kasiyahan kahit nasa panglabas, yun yung kasiyahan niya. Kasiyahan ng yung material. Pero yung material kasi ang nafs, kapag ang susundin niya lang palagi, puro material, hindi ka magsasawa dun. Paiisipin ka pa niya ulit ng bagong iisipin na dunya. Allah. Tago ka ng cellphone. Hindi tapos doon. Magpa-load tayo mamaya. Hindi tapos yun. Alangan naman para sa yung load kung hindi mo gagamitin. Maghanap tayo ng chicks. Allah. Tapos ang kasiyahan mo sa dunya. Allahu Akbar. Tamam. A'udhu billah min dhalik.
Tayyib, sabi niya dito, iltabasa minni an aktuba lahu wasiyatan yatamassaku biha. Ay nag-request siya sa akin na magsulat ako ng payo. Kumbaga, ang pinakamaksud ng musannif sa pagsusulat ng kitab, bilang payo niya. Tamam? Sa nag-request ng payo, iltamasa minni, iltamasa yani, talaba minni. Yung nga lang, iltimas, yani, may lutuf, may soft, may paglalambing, may halong paglalambing, paghihikayat. Sabi niya, iltamasa minni. Ay nag-request sa akin. An aktuba lahu, sulat ako para sa kanya, wasiyatan, mana wasiya, yani nasiha. Yatamassaku biha, panghahawakan niya. Okay? Fa'ajabtuhu ila dhalik. Sabi niya, kasi lagot ko yun. Raghiban fima taqaddama min al-imtithal al-amri wal fawz bis-thawabi wa fi ma'unatillahi ta'ala. Sabi niya, sinagot ko yun. Raghib, sabihin na may nais, nagnanais. Gaya ng nauna kong nabanggit sa imtithal lil amri. Ibig sabihin ng imtithal lil amr ay pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fawz bit thawab, fawz, tagumpay sa reward, wa fi ma'unatillah, at sa tulong ni Allah, at ayon sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ay yakuna subhanahu, ay si Allah subhanahu wa ta'ala fi hajati ala wifqi ma ukhbira bihi rasuluhu anhu fi qawlihi alayhi salatu wassalam. Sabi niya, at ang aking at si Allah subhanahu wa ta'ala, nagnanais ako na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tutulong sa aking mga pangangailangan ala wifqi, ayon sa binanggit o pinarating ng kanyang Rasul sallallahu alayhi wasallam. Sinabi ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang tulungan niya, sino man ang nasa pangangailangan ng kanyang kapatid, ay sagutin niya ang pangangailangan ng kanyang kapatid. Kana Allahu fi hajati, sasalugutin ni Allah ang pangangailangan niya. Yani meron isang tao na nangangailangan ng tulong, tutulungan mo. Nasagot mo na yung tulong niya, nasagot mo na yung pangangailangan niya. Pagdating ng Yawmul Qiyamah, ay mas maraming pangangailangan doon. Sagot ka na ni Allah. Laki nun ah. Tama, ang laki nun. Allahu Akbar. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati. Sabi pa, wallahu fi auni al-abdi. Katotohanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pagtulong ng isang alipin, ma kana al-abdu fi auni akhi, hanggang ang taong yon ay tinutulungan ng kanyang kapatid. Ano ibig sabihin nun? Ay tutulungan ni Allah ang tao hanggang yung taong yon mismo, matutulungan ni Allah, tinutulungan niya din yung ibang kapatid niya. Bahagi ng tulong, ang nasiha. Ang nasiha. Tama? Pagkakaroon mo ng mabuting kaibigan, ayan ay tulong. Tama? Tulong. At ang tunay na kaibigan, yung papayuhan yung kanyang kaibigan sa tama, hindi ko konsentihin ng kanyang kaibigan. Kapag kukonsentihin ka ng iyong kaibigan, hindi mo kaibigan yun. Tama? Kaaway mo yun. Yun nga lang patago. Gusto kanyang bumagsak. Kasi kung gusto kanyang umangat, pipigilan ka niya. Kung nafs. Yan yung mga nangyayari. Minsan na, alam mo, mahal ko na siya. Haram. Haram in relation. Tama? Haram. Push mo lang. Sundin mo kung ano ang binubulong ng iyong puso. Naman ako matay-labil. Tama? Yun nga lang, hindi sinabi, sundin mo ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syar ash-shabab, man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Ya ma'syar ash-shabab, ay mga kabataan. Sino man sa inyo ang merong kakayahang makapag-asawa ay pakasal siya, mag-asawa siya. Yani, subhanallah. Yani, idaan niya sa pagpapakasal, sa halal. Hindi idaan sa haram. Tamam. Kaya kung meron kang kaibigan, halimbawa, sabihin sa iyo na sundin mo kung ano ang sinasabi, binubulong ng iyong puso na hindi kaibigan. Kaya sabi pa, wa ana astaghfirullah, sabay pa nun na musannif rahimahullah, ana astaghfirullah, humingi ako ng kapatawaran kay Allah. Wala aqulu, at hindi ako nagsasabi,
inna niyyati fi wad'i hadhihi ar-risala maqsuratun ala hadhihi al-maqasid al-hasanati ad-diniyya. Sabi niya, at hindi ko sinasabi na ang niyat ko lang sa pagsusulat ng risala na ito ay mensahe na ito maqsuratan, yani nakatali lang, nakahad lang, naka mahsur, ibig sabihin kumbaga yani konti lang, maksur, nakatali lang. Saan? Sa mga mabubuting hasana, ay mga mabubuting kagawain na patungkol sa ating din. Kay sabi niya, paano? Wa ana a'lamu ma indi minash shahawatil khafiyya. Allah. Ito wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala nagsasabi ng ganitong salita. Ganito talaga ang mga awliya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit nakagawa sila ng tama, hindi nila nakikita na malaki ang nagawa nila. Kahit na wala silang syahwa, nakikita nila ang sarili nila na may syahwa. Tama? Allah. Sabi dito ha, Imam Al-Haddad nagsasalita. Ha? Sabi ni Imam Al-Haddad, sabi niya, kaifa, paano, wa ana a'lam, at alam ko, ma hindi anumang meron sa akin mula sa mga shahawatil khafiyya ay mga tagong pagnanasa, kagustuhan sa sarili, wal hudud an-nafsiyya. Anong hudud? Hav, yani yung pride ng nafs, wal iradat ad-dunyawiyya, at mga kagustuhan sa dunya. Ay madaling sabi, isa sa mga awliya ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsasabi, hindi ko nililinis ang sarili ko ha. Kumbaga sinabi ko ang dahilan ko kung bakit ko sinulat ang kitab. Pero hindi ko sinasabi na nagmalinis ako. Dahil ako din mismo meron akong mga pagkukulang. Dahil ako din mismo meron akong mga shahawatil khafiyya. Dahil ako din mismo, sabi niya, meron akong hudud an-nafsiyya. Merong gusto ang sarili ko. May pride ang pinaglalaban. Wal iradat ad-dunyawiyya, at mga kagustuhan sa dunya. Tapakan yung mga yun ay pagpapakumbaba ni Imam Al-Haddad. Hindi yun paglilinis lang sa kanya, ha? Hindi yung tazkiyah kay Imam Al-Haddad, ha? Hindi ito kumbaga, kasi siyempre pinupuri mo yan dahil galing ka ng Hadramaut. Siyempre yung mga ulama ng Hadramaut, pinupuri niya yung mga ulama nila. Na hindi ganun. Ganto ang magsalita talaga ang mga awliya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Totally nilang sinasabi na para silang maraming pagkukulang, kahit na subhanallah, pag tignan mo ang kanilang ibadat, wala nang kulang. Nasa kanila na ang lahat. Nakikita nilang mababa ang sarili nila, kahit na pag tignan mo sila, napakaangat nila. Yun ang mga tunay na sadiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung mga tunay na gintotoo Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan mo si Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam, Nabi. Sabi niya sa dulo ng kanyang dua bago siya mamatay, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Yusuf, waja'alni min ibadika as-salihin. Hanay mo ako mula kabilang sa mga alipin mo na mga salihin. Ba't hindi niya sinabi mga mursalin, rasul? Ba't sinabi niya salihin, mabubuting tao? Para pasok doon lahat ng mga mabubuting tao, kahit hindi rasul, kahit hindi nabi. Sama mo ako sa kanay nila. Yun ay aral, pagpapakumbaba ni Nabi Yusuf na kahit siya mismo nabi, hindi niya nakikita ang sarili niyang napaka-angat. Pero nararapat para sa mga taong nakakilala sa kanila na bigyan sila ng respeto. Hindi naman niya nire-respeto yung sarili niya. Sabi niya, mababa siya. Di turing lang din natin siya mababa. Ganun ba? Gaya ng mga pagtingin ng mga kapatid nating Salafiyya, Wahabiyya, pagdating kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Rasulullah, innama ana abdun. Sabi niya, katotohanan ako ay isang alipin. Ibig sabihin nun, huwag niyo akong sabihan ng sayyid. Huwag niyo akong ituring na sayyid. Huwag niyo akong bigyan ng malaking respeto na parang ako ay napakaganito. Kasi ako ay isang alipin lang. Totoo, sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pero bilang pagpapakumbaba. Pinakita sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, pero sa banal na Quran at sa mga ahadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung paano siya bigyan ng respeto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi.
huwag ninyong itaas ang boses ninyo sa boses ng Rasul. Ay babalik yan pagdating sa isa sa mga sahabat na meron siyang malakas na boses. Maingay. Kumbaga pag magsalita siya, maingay, malakas ang boses niya. Ngayon isang araw na nagsasalita si Rasulullah, tapos nagsalita din siya. Nang hindi niya narinig na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsalita. Ngayon mas naging maingay, mas malakas yung bunganga, yung boses niya kumpara kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman sabi niya isang araw, malungkot siya. Tinanong siya ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya fulan, bakit malungkot ka?" Sabi binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong itaas ang inyong mga boses. Sa boses ng Nabi ay pag nagsalita ang Nabi, skut sakit. Nahimik ka, huwag ka magsalita. Yun, respeto na pinautos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Rasulullah. Yun ba ay pangkaraniwang alipin? Na, alipin siya. Akid, pero siyang pinakamainam na alipin. La siya. Pero ituring mo siyang parang wala. Bakit mo siya sobrang nirerespeto? Akid, dahil inutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan siya ng respeto at meron siyang makana. Ibig sabihin, meron siyang puwang, meron siyang level kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kayang abutin ng sinumang alipin. Kahit na mga malaikat, al-muqarrabin, kahit na sinong nabi, ganyan ang level ng nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ang aqida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ano yon? Ang nabi sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam pagkatapos ni Allah. Lasya. Walang ganito, walang ganyan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tama? Ba't yung nire-respeto? Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan tayo magrespeto sa Kanya. Bantakin mo nga yun sa iba pa, sa iba pang mga ayat. Kung meron man kayong kung aalis ka man, dapat magpaalam ka pa. Kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alis ako." Hindi. Bigla ka na lang nawala. Bigla ka na lang umalis. Tama? Allahu Akbar. Tama? And ala kulli hal, balik tayo dito. Halimbawa niyan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbi." Illa man rahima rabbi. Sabi niya, "Ma rahima rabbi." Wa ma ubarri'u nafsi, katotohanan hindi ko nililinis ang aking sarili ay hindi ako nagmamalinis. Wa ma ubarri'u nafsi. Yan ay salita ni Sayyidatuna Zulaykha nung nahuli na siya. At napatuhanan ng kanyang mga nasabi ay mga nagawa ay kasinungalingan. Kaya sa dulo, sinabi niya, "Wa ma ubarri'u nafsi." Surat Yusuf, hindi ko nililinis ang aking sarili ay hindi ako nagmamalinis. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Katotohanan na likas sa nafs ng tao, ammara bis-su. Laging naghihikayat, laging naguudyok, laging nagtutulak sa'yo ng su, gumawa ng mali. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Maliban na lamang sa maliban na lamang sa anumang kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Next, sabi niya, "Wan nafsu adu." At ang nafs, adu, kalaban. Wal adu, la yu'man. At ang kalaban, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Akid, halimbawa niya, alam mo may kaaway ka. At alam mo yung kaaway na yun, galit na galit sa'yo. Pagkatiwalaan mo ba yun? Yani, halimbawa niyan, yung taong yun, nahuli mo minsan na gusto kanyang saktan. May gusto siyang gawin sa'yo na pwede mong ikapahamak. Ngayon isang araw, ikaw lang mag-isa. Pumasok yung taong yun, inaantok ka na, matutulog ka. Papatayin ka nun pag matulog ka. Hindi ka na magugising. Yun yung gusto niya sabihin dito. Ang nafs ng tao, dapat ang turing niya, kalaban niya. Ngayon, yung kalaban na yon, at sino mang kalaban ng tao, layo man, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Dagdag pa niya. Bal hiya a'dal a'da. Bagkus ang nafs, ang pinakakalaban sa lahat ng kalaban. Ang pinakakalaban sa lahat ng kalaban. Sabi na ang tao, meron daw 4 na a'da, kalaban. A'da, biddal, laysa bitbad. A'da, iba yun. A'da.
Tama. Parehas na sila ng spelling. A'da. Yung nga lang, pinagkaiba yung isa dad, yung isa dal. A'da, mayroon silang parehas na alif at saka hamza sa dulo. A'da. A'da. Ang a'da, jama' ng salitang udhun. Na katawan, parte ng katawan. Ang a'da, jama' ng salitang adu. Sabihin ng kalaban, kaaway. Ngayon, meron daw 4 na kaaway ang tao. Una, dunya. Ang una, dunya. Kalaban talaga ng tao ang dunya. Kasi, siyempre, material na bagay. Pangarap ng tao. Kalawa, shaitan. Kalawa daw shaitan. Bubulong sa'yo palagi. Mag-uudyok sa'yo. Tapos, ikatlo, nafs. Sarili mong kagustuhan. Tapos, hawa. Number 4, hawa. Anong hawa? Yung kagustuhan ng kagustuhan. Anong diferensya sa pagitan ng nafs at sa pagitan ng hawa? Sabi ng ating mga ulama, itong dalawang to, ang nafs at ang hawa, laging halos magkasama. Tama? Halos laging magkasama. Hindi aandar ang nafs kung walang hawa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wanahan nafsa anil hawa. Pinagbawalan niya ang kanyang nafs na makuha ang kanyang hawa. Sabi pa na Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min wallahi la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Sabi pa na Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi maaabot ng sino man sa inyo ang tunay at kumpletong pananampalataya hanggang ang kanyang hawa ay kagustuhan. Ay kung ano ang aking pinarating. Ibig sabihin kung ano ang aking sunna, yun ang gusto niya. Paliwanag natin. Ano ang diferensya sa pagitan ng nafs at sa pagitan ng hawa? Ang nafs, yani ito yung lust ng tao. Yung kagustuhan ng tao. Yung nafs niya. Yung gusto. Okay? Yung hawa, hinahanap ng nafs. Halimbawa, bigyan kitang halimbawa. Ang nafs, tama, may gusto kang gawin. Di ka makatulog. Basta gusto mo lang maghanap ng pangpaubos oras. Ganyan ang nangyayari sa mga addict. Huh? Ngayon, yung hawa, mag-computer. Ano pa? Ang hawa, maaaring magkape. Ang hawa, maaaring mang-prank ng tao. Manakit ng tao. Mambato. Ang tagay mo, gabing-gabi may nambabato, addict. Wala lang, trip ko lang. O di kaya, magpintura sa pader. Mag-spray paint. O di kaya, manggasgas ng motor, o di kaya sasakyan na ibang tao. Trip lang. Yung kagustuhan mo na may gusto kang gawin, yun yung nafs. Yung man-trip, gumawa ng kung ano-ano, yun yung hawa. Kaya sabi ng ating mga ulama, na itong nafs, para siyang sasakyan. Hindi tatakbo yan ng walang hawa. Hindi yan tatakbo ng walang hawa. Yung hawa, yun yung gasolina niya. Yung kagustuhan mo, may gusto kang gawin, hindi ka mapakali. Hindi ka mapakali. Nafs yun. Ano yung gusto mo? Ano yung gusto mo? Gusto ko magsulat? Hindi. Gusto mong magtambay sa taas? Hawa. Basta may gusto kang gawin. Yun yung nafs. At yung nafs, makulit. Yung nafs, makulit yun. Daming hawa. Madaling sabi, yung nafs, pwedeng maraming hawa. Pwedeng maraming hawa. Ano yung hawa? Yun yung gusto ng nafs. Yun yung magpapatakbo sa mismong nafs. Na kapag meron yun yung tao, yung nafs na yun, saka lang siya aandar. Pag wala yun, di aandar yun. Kaya nga sabi ni Rasul na Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating sa ashabul jannah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wanahan nafsah anil hawa. Pinagbawalan niya ang nafs niya na makuha yung hawa niya. Ay yung gusto ng nafs. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hindi maniwala ang sino man sa inyo hanggang ang kanyang hawa
Ini ang kanyang kagustuhan, yung nais niya. Yung nais niya. Kung ano yung dala ko, ay ang sunnah. Anong gusto? May hinahanap ako eh. Anong gusto mo? Gumawa ng sunnah. Yun. Yun ang tunay na iman. Tama? Inintindihan natin, apat na kaaway ng tao, dunya. Akitin at akitin ka niyan. At hanggang yung dunya na yon, maging hawa mo na. Tapos next, shaitan. Meron ka nang nafs. Ang nagpapalakas dun sa nafs na yon, sa dunya, shaitan. At yung apat na yan, palaging meron yan sa tao. Tama? Palaging meron yan saan? Sa tao. Kaya sabi niya dito, wal aduwwu la yu'man bal hiya a'dal a'da kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam a'da aduwika, sabi niya ang pinakakaaway mo ay ang nafs mo, ang sarili mo, allati bayna janbayka, na siyang nasa harapan, nasa sayo. Walillahi darul qail, sabi niya, at ibig sabihin ng darul qail yani rahmah, kaawaan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, siyang nagsabi hindi to tawakki nafsaka. Ibig sabihin, pag-ingatan mo, ingat ka. Anong binanggit niya sa kitab na yan? Sa mitula. Ta'arraf, di ba? Sabi niya, ta'arraf. Sa kitab, sa ibang matan, ang binanggit, ta'arraf. Dito, tawakka. Ano pinagkaiba? Ta'arraf niya ni kilalanin. Dito, tawakka, mag-ingat ka. So, dalawa, pwede. Tama. Tawakka nafsaka. Ibig sabihin, mag-ingat ka sa iyong nafs. Dito, kilalanin mo ang iyong sarili, ang iyong nafs. La ta'man gawailaha. Wag kang maging magpakampante. La ta'man, wag kang magpakampante sa kanyang gawail. Ulo, sobrahan, sumusobra. Fan nafsu, dahil ang nafs akhbath min 70 shaytana. Dahil ang nafs na tao mas matindi pa kaysa sa mga 70 na shaytan. Pagsamahin mo 70 na shaytan, hindi aandar yon. Hindi pa pakinggan ng nafs mo yung shaitan, kung wala siyang pakialam sa shaitan. Tama? Subhanallah. Sabi niya, Allahumma alhimni rushdi wa'izni min syarri nafsi. Allahumma inni a'udhu bika an usyraka bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sabi niya, Allahumma turuan mo ako ng rushdi, ng rushud. Ya Allah, turuan mo ako ng rushud. Ay, tamang gabay. Wa'idni min syarri nafsi, at protektahan mo ako sa kasamaan ng aking sarili. Ano yung kasamaan ng iyong sarili? Protektahan mo ako mula sa paggawa ka ng tama, kaso nga lang maya-maya maisip mo, gawin ko na rin to para sa ganito. O at least sisikat pa ako. Allah. Wow. Di ba? May gagawa ka na nga ng khair, sisingitan pa yan ng iyong nafs ng iba pang dunya. Di ba? Papakumbaba. Ikaw na mag-imam. Mag-imam naman. Tama? Pero at least, alam nila, marunong ako mag-imam. Na, siningitan pa ng hawa. Ito lang. Sabi niya, Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lam. Sabi niya, Ya Allah, humingi ako ng proteksyon na makapag-shirk ako sa iyo. At ang shirk dito, maaring shirkul khafi. Ang shirk, maaring shirkul khafi. Ibig sabihin, nakatagong shirk. Ano yun? Ang riya, gagawa ka ng isang bagay para sa ibang tao. Yan ay shirk. Wa ana a'lam, at alam ko yun. Tama. Wa astaghfiruka lima la a'lam, at humingi ako ng kapatawaran sa mga bagay na hindi ko alam na nagawa akong haram, pero haram pala. Okay, diyan natin tapusin ang ating dars. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Afa minkum.